So if you are ready with the Word of God today, nangako ko sa Panginoon na sisikapin kong matapos ng maaga at makapag-communion po tayo ng maaga. Hallelujah. At sa umaga pong ito, ang ibabahagi ko po ay yung teaching side ng Mother's Day. So nung last Sunday, ang narinig po natin yung practical theology course sa patungkol sa mothers. So it's more of a practical theology nung nakaraang Sunday. But this morning, hallelujah, it might be a little bit teachy on concerning the Mother's Day. Kaya po extension ng Mother's Day po natin nung nakaraang linggo, but we make it more spiritual ngayong umaga, and it will be a more teachy teaching. So if you have your Bible with you, buksan po natin sa Galatians chapter 4. Actually, I have shared a little bit of this topic mga many years ago, at ibabalik ko po sa ating alaala ito pong mensaheng ito. At ang akin pong i-emphasize ay yung pong ating identity bilang mga anak ng Diyos. So bigyan din po natin kung sino po tayo sa hallelujah, sa harap ng Panginoon, at kung anong meron tayong karapatan bilang mga anak ng ating Panginoon. And the title of my message this morning is The Mother of Us All. The Mother of Us All. Hallelujah. Sino ba yung nanay nating lahat? Na po, maaaring may magkakaiba po tayong mga nanay, pero sa harap ng Panginoon, meron lang tayong iisang nanay. Amen. Hallelujah. At ito po ay yung spiritual side ng Mother's Day. So let us just look at Galatians chapter 4. Hallelujah. At basahin po natin beginning verse 21, siguro po hanggang 28 kung hallelujah. Praise God. So may mga sumusubaybay po sa atin sa Japan, sa California, may mga sumusubaybay po sa atin sa Taiwan, sa South Korea, at praise God. Amen. Tapos yung mga karatig na mga probinsya po. Hindi ko na isa-shout out kasi marami po sila eh. Hindi ko na isa-shout out. So shout out na lang po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. So basahin po natin. I will be reading from the New King James Version of the Bible. Sabi po, Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? So tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Now this may be interpreted allegorically. Ibig sabihin po ng allegorical interpretation, meron pong a spiritual truth hidden behind one particular passage. So ang tawag po doon allegorical. Parang literal, pagbabasahin natin literal, pero sa likod ng literal aspect ng scriptures ay meron pong hidden spiritual truth. Ang tawag po doon allegorical. At may mga libro na allegorical. These women are two covenants. So ang allegorical spiritual hidden truths ay itong dalawang babae na binabanggit po sa mga unang talata ay may kaugnayan sa dalawang kasunduan. Dalawang kasunduan. Ang sabi po, these women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar, yung unang babae. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia,
And she corresponds to the present Jerusalem, itong literal Jerusalem. For she is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free, and she is our mother. Ang sabi po, which is the mother of us all. So yan po ang pinaghanguan ng ating title, yung pong Jerusalem above, which is free. Ang pangalan po ay si Sarah. She is the mother of us all. So si Sarah po ang nanay nating lahat. Sa ating binasa, meron pong dalawang nanay, si Hagar at saka po si Sarah. At dito po sa ating pag-uusapan, ang nanay nating lahat, the mother of us all, ay si Sarah, hindi po si Hagar. At meron pong spiritual meaning, paliliwanag po natin later. Ang sabi po, now you brothers like Isaac are children of promise. But just as the time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now. So ang sabi po, anyone born according to the flesh and anyone born according to the Spirit, meron pong conflict. Ang sabi, so it is also now. So ang conflict na ito ay nag-continue mula sa panahon ni Abraham between Ismael and Isaac, between Hagar and Sarah. Ang sabi po ni Apostle Paul, itong conflict na ito is as today. So also it is now. So yan po yung sinasabi. Nevertheless, what that the scripture says. So yan po yung ating pag-uusapan. At sa mga susunod na ilang sandali, I pray na buksan ng Panginoon ang ating kaisipan, ang ating puso, upang makita po natin yung kagandahan ng katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. Ang sabi po doon sa Psalms 119 verse 18, open the eyes of our heart that we may see the beauty of your instructions. Open the eyes of our understanding that we may behold the beauty of your scriptures. So yan po ang panalangin ni Haring David. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming puso, upang makita po namin ang kagandahan ng iyong mga katotohanan. At yan po ang ipanalangin nating maganap sa ating pong lahat. Medyo magiging para malalim sa surface na pagpapaliwanag, parang malalim, pero kapag iintindihin po natin sa bukas na puso at sa bukas na kaisipan, alam kong mapagpapala po ang bawat isa sa atin. Hallelujah. So puntahan po natin ang mensahe, at kung magagawa ko pong i-convey o ibahagi in its simplest manner, gagawin po natin para maintindihan po natin at mag-take away po tayo ng mga pagpapala. Pwede po payagan po ninyo kung basahin natin sa Tagalog, at babasahin natin yung ilang mahalagang talata sa ating pong binasa. Isalin po natin sa Tagalog. Sabi po sa Galatians 4:21, sabihin nga ninyo sa akin. Ang kausap po ay ni Apostol Pablo ay ang mga mananampalatayang taga-Galacia. So mga Galatian born-again believers. Ito po ang ina-address ni Apostol Pablo. Mga mananampalatayang nahango sa Judaismo, pagkatapos po ay nalipat sa pananampalatayang born-again Christianity. Parang tayo po. Ang mga taga-Galatians ay katulad po natin na pagkatapos makarinig ng ebanghelyo o mabuting balita patungkol kay Kristo, sila po ay nanampalataya. Tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at lumipat mula sa pananampalatayang Judaismo patungo sa pananampalatayang Kristyanismo. Parang tayo po. Nahango sa iba't ibang uri ng ating kinagisnang pananampalataya, at pagkatapos tayo po ngayon bilang isang pamilya
ay nasa paniniwalang born-again Christianity. So tayo pong lahat ay mga born again. Amen po, hallelujah. Sino po dito magsasabing amen? Tayo po'y mga born again na. Amen. So tayo po'y hinango sa pananampalatayang religion, a religious belief, pagkatapos dinala po sa isang malalim na relationship sa ating born again relationship with the Lord Jesus Christ. So parehong-pareho po. Kaya lang, ang mga mananampalatayang taga-Galacia na nahirati sa buhay sa ilalim ng kautusang pangrelihiyon, nahirati po sila. Yung nahirati sa malalim na Tagalog ay, malalim na Tagalog yung nahirati, ang mababaw na Tagalog ng nahirati ay nasanay. So nahirati sila sa kanilang lumang religious paniniwala, pagkatapos po sila ay nalipat sa bagong relationship na born-again Christianity. Yan po yung kanilang kalagayan. Parang tayo mismo, na tayo po'y matagal na nasa ilalim ng ating pong mga paniniwalang relihiyon. Ako po ay pinanganak na Katoliko. Dati ang pananaw namin, pinanganak na Katoliko, nabubuhay na Katoliko, kinandado na Katoliko, at mamamatay na Katoliko. Kung ano yung kinagisnan, yun ang ating kamamatayan. Yan ang ating paninindigan dati. Subalit nang makarinig po tayo ng salita ng Diyos, tayo po'y naliwanagan, at pagkatapos nating masumpungan ng kaliwanagan ng kanyang salita at katotohanan, tayo po ay, hallelujah, lumakad sa banibagong lakad ng pananampalataya bilang mga born again. Kaya lang natutukso ang mga mananampalatayang taga-Galacia. Natutukso sila at pinepresyo na magbalik uli sa religion. Parang pagkatapos nilang maborn again, tapos pinepersecute sila, pagkatapos parang, hallelujah, parang medyo marami kang makakatunggali sa pananampalatayang born again. Kaya sila sa halip na makalayo sa mga pag-uusig at makalayo sa mga pagsubok at problema ng pagiging born again, ay parang natutuksong magbalik na lang tayo sa kautusan. Magbalik na lang tayo sa kautusan. Kaya sila ay naiimpluwensyahan, sila ay nadadaya, at sila'y nahihikayat na magbalik na lang tayo under the law. Kasi kapag ikaw ay na born again, under grace ka na eh. Pagka ikaw ay na born again, nahango ka sa iyong religion, under grace ka na. So wag po sana kayong masasaktan, parang gusto kong sabihin na nung tayo'y nasa religion pa, tayo po ay under the law. Amen? Apo, so parang to make it safe, to make it safe, you might not receive this premise, itong proposition na ito, but noong kayo po'y nandun pa sa luma ninyong relihiyon, ang tawag sa atin ay nasa ilalim ng batas o kautusan. Kung ang mga Judaizers ay nasa ilalim ng law of Moses, kautusan sa ilalim ng 10 utos at 613 instructions of the law, sila po'y nandoon sa ilalim at naalipin ng 10 utos, kalakip ng 613 maliliit na instructions, hango dun sa 10 Commandments, sila po ay under the law. Tayo, nung nasa matandang pananampalataya pa, kahit man ayaw nating tayo'y under the 10 Commandments, under the 613 instructions of the law, impliedly, para tayo po ay nasa ilalim din ng kautusan. Amen? Hallelujah. So we are under the law. Para hindi kayo mahirapang unawain, ano ba yung binabanggit nila, Bishop, na kautusan? Ano ba yung binabanggit nilang law? Primarily, ang ibig pong sabihin sa Biblia ng law ay yung pong law of Moses. Yun po yung law. Capital letter L-A-W.
Yan po yung binabanggit na Old Covenant Law. At yung Old Covenant Law ay yung pong Ten Commandments primarily. Yan po yung ibinigay lamang actually sa mga Israelita. Hindi tayo kasamang mga Gentiles dun sa Ten Commandments. Yung Ten Commandments po ay ibinigay ng Diyos exclusively. Sabihin nyo nga exclusively. Ibig sabihin ng exclusively para lamang sa mga Israelita. Kaya lang, palibasa, ang tao ay may likas na kabaitan, nakisali tayo sa pagsunod sa 10 kautusan, bagamat hindi yan para sa atin. At ang 10 kautusan, nanganak po ng 613 instructions based from the Ten Commandments. Siguro, information lang, ang 10 utos isinulat sa bato. In-engrave ng daliri ng Diyos sa 2 tinapyas na bato. Kaya nakasulat sa 2 tinapyas na bato, ang tawag tableta, diatab. 2 tableta is diatab eh. Kaya nang si Moses umakyat sa bundok, may dysmenorrhea, meron siyang masakit ang tiyan niya kasi umakyat siya, may dalang diatab. Biro lang, ano? Diatab means 2 tablets. So yan po yung pinagsulatan ng daliri ng Diyos. Sa unahan at sa likuran, 10 utos. Kabisado niyo ba yung 10 utos? Amen. Hallelujah. Praise God. So, paano mo susundin ang 10 utos hindi mo nga kabisado? So, hindi natin kabisado yung 10 utos. Tapos, ipapataw sa iyo na sundin mong lahat. Pag hindi mo nasunod na lahat ang 10 utos, ikaw ay parurusahan at ikaw ay susumpain. Malinaw po yan sa kasunduan. Pag sinunod niyong lahat ang aking ipinag-uutos, ito ang mga pagpapalang darating at susunod sa inyo. Subalit kapag hindi niyo sinunod ang lahat ng aking mga ipinag-uutos, ito ang mga sumpa na darating sa buhay ninyo. Apo, ang listahan ng pagpapala mula verse 2 hanggang verse 14 ng Deuteronomy 28. Pagkatapos ang listahan ng sumpa mula Deuteronomy 28 verse 15 hanggang 68. So mas maraming inilistang sumpa pag hindi mo nasunod ang 10 utos. So yung 10 utos isinulat sa tableta, 2 tabletang bato. Na pagkatapos po yung instructions of the law, yung mga maliliit, ang tawag sa insurance ay fine print. Yung mga fine prints of the 10 Commandments, 613. Ang tawag po dyan, instructions of the law. Yan naman, instructions of the law ay isinulat po sa parchment paper. Parchment paper. Isang uri ng papel na hindi po madaling mapilas. So, dyan po inilista yung lahat ng magiging instructions. Katulad, bawal ang mag-alis ng muhon. Pag inilipat mo ang muhon sa orihinal na pinaglalagyan nito, ikaw ay hahatulang batuhin hanggang sa mamatay. Kaya yung mga naglilipat ng muhon, yung mga naglilipat ng muhon, kukuha ng 4 na metro sa ari ng may-ari, bawal na bawal po yan sa kautusan. At yan ay hindi mo mababasa sa 10 utos, pero mababasa mo sa instructions of the law. Yung mag-alis ng muhon sa orihinal na pwesto nito at maglipat pabor sa'yo ay napakalaking kasalanan sa instructions of the law. Ang umutang na hindi magbayad,
Pagkatapos kang patawan na magbayad ng isa, kung ikaw ay umutang ng isa, ibabalik mo ng 4, at hindi mo na ibalik, yan ay ipinagbabawal ng kautusan. So marami po, at hindi mo mababasa yan sa 10 utos, pero nasa 613 instructions of the law. Apo, nakasulat. Kaya yung parchment paper, binibilot po yan. Ang tawag dyan, scrolls. So yan po'y binabalunbon at dyan po nakalista ang 613 maliliit na utos nakabase sa 10 utos. Apo, yan po ang tinatawag na law. Kaya naririnig nyo palagi sa atin, we are no more under the law, we are now under grace. Romans 6:14. So yung pong law, originally ay 10 commandments plus 613 instructions. At yan po ang batayan ng relihiyon. Yan po ang pinagbasihan ng lahat ng relihiyon. Kaya kapag ikaw ay nabubuhay at ang umiiral na instruction sa buhay mo ay ang kautusan ng pangrelihiyon, tayo po ay nasa ilalim pa rin ng kautusan. Samantalang kung tutuusin nang ikaw ay maborn again, hindi ka nasaklaw ng kapangyarihan ng kautusang pangrelihiyon sa lumang tipan kung hindi ikaw ay nasa ilalim na ng grasya ng Panginoon na ang umiiral ay pag-ibig na walang kondisyon, kahabagan at mayamang grasya o biyaya. Hallelujah! At purihin ng Panginoon. Yan yung ating kinalalagyan ngayon. Amen. At praise God. Yung pong siguro side notes tayo, segue po tayo. Yung sinasabi po sa Matthew chapter 5 na si Jesus ay hindi nagpunta sa lupa upang labagin ang kautusan, kung hindi sinunod na lahat hanggang sa katuldok-tuldukan. Ang sabi, hindi maglalaho ang langit at lupa hanggang hindi natutupad ni Jesus ang lahat ng tinatakda ng kautusan, tinupad na lahat ng ating Panginoong Jesus. Kaya si Jesus po ang tumupad ng lahat ng hinihingi ng 10 utos at 613 instructions. Wala pong nakasunod sa utos na ito maliban sa Panginoong Jesus. Siya lamang po, wala nang iba pa. Kaya nang sundin ni Jesus ang lahat ng kautusan, hallelujah, at ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. I am getting ahead of my outline. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus na tumupad ng lahat ng kautusan ay katumbas na tinupad mo na rin ang lahat ng kautusan. Amen? Kung si Jesus ang siyang tumupad ng lahat ng hinihingi ng kautusan, kaya siya napagpala, amen? At ikaw ay nakipag-isa sa tumupad ng lahat ng kautusan, ang katumbas nito parang tinupad mo na rin ang lahat ng itinatakda ng kautusan. At dahil dito, hindi sumpa ang inaasahan, kung hindi pagpapala ang dadaloy sapagkat ikaw ay nakipag-isa sa tumupad ng hinihingi ng kautusan. Kaya yung Deuteronomy chapter 28 verses 1 hanggang 14 ay pwede mong angkinin na mga biyayang dadaloy sa iyo sapagkat lahat ito ay tinupad ng Panginoong tinanggap mo at nakipag-isa ka bilang tagapagligtas sa Kanya. Eh di ba sabihin mo nga sa iyong katabi, yung pagpapala ng Deuteronomy 28. Mula verse 1 hanggang 14, ay pwede mong angkinin, hindi dahil sa iyong pagsunod, kung hindi dahil sa pagsunod na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So pwede mong i-claim. Kaya yung Deuteronomy 28 verse 1 to 14, pwede mong i-recite. Huwag mo lang kalilimutan na kaya ka pinagpala dahil hindi sa pagsunod mo, kundi dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo.
Amen. Ito na nga ba sinasabi ko, hindi ito bahagi ng ating pag-uusap eh. Pero kailangang maunawaan po natin kasi baka naririnig nyo palagi sa amin yung you are no more under the law. I am under grace. Kaya mali ang pananaw eh. Meron pong hinuli na kapatid natin, overspeeding. Eh sabi dun sa enforcer, bakit mo ako hinuhuli? Hindi mo ba alam, I am not under the law? I am under grace? Aba? Eh hindi naman maintindihan ng enforcer yung I am not under the law, I am under grace. So maunawaan po natin, yung law na binabanggit po mga kapatid, ay yung religious law. Hindi na tayo saklaw ng kautosang pangrelihiyon nakabatay sa matandang mga utos. Amen po? Pero alam ba ninyo, na kapag naunawaan mo ang grasya, napakadali ng sundin ng 10 utos. Amen? Kaya yung nagsasabing, yung mga under grace, mga antimonyan yan. Antimonyan. Alam niyo yung antimonyan, hindi antimonyo, antimonyan. Ang ibig sabihin ng antimonyan, against the law. Anti is against, monyan is law. So antimonyan is against the law. Tayo pong under grace, hindi against the law. Ang sabi sa unang Pedro 2, kayong mga mananampalataya ay sumunod sa alituntunang idinatakda ng ordinansa ng inyong lipunan. Tayong mga mananampalataya, so tayong mga born again, lalo tayong magiging law-abiding citizen. Kasi may mga batas na inordain ang ating pamahalaan, hindi yan yung sinasabi nating batas. Ang sinasabi nating batas, yung batas para ikaw ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo saklaw nun. Sapagkat ang buhay na walang hanggan natin ay hindi dahil sa pagsunod sa batas. Ang buhay na walang hanggan ay dahil sa ating pakikipag-isa at pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen po. Praise God. So, binasa ko lang yung verse 1 21. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais magpailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Ano yung minsan, ang problema kasi ng minsan ng mga mananampalataya, humihingi tayo ng mga bagay na hindi natin alam kung ano yung hinihingi natin. Mauunawaan mo lang na masakit pala pagka nasa iyo na. Huwag kang manghihingi ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon para sa iyo. Hingin mo yung mga bagay na gusto ng Panginoon para sa iyo. Sometimes you ask something that you do not know what you are asking for. You are asking something that you do not know what you are asking for. Kaya imbis na mapabuti, napapahamak. Apo, katulad yung isang mayabang nagpunta kami sa Disneyland. Alam niyo po, pag nagpunta kayo sa Disneyland, sana makapunta kayo, merong isang rides po dyan, sinakyan po namin ni Pastor Mel, ni Pastor John, at saka po ako. Sumakay kami dun sa roller coaster ride. Ang pangalan po ay Space Mountain. Kasabay namin, maliliit na mga bata. Naka-Amerikana pa kami, mga maliliit na bata yung mga kasabay namin. Ikipagsiksikan pa kami nila. Gusto naming mauna. Hindi namin alam yung hinihingi namin. Kasi saan kaya tayo magra-ride? Sabi, nag-skip kami sa klase namin kay Robert Schuller School of Success sa Orange County sa Garden Grove. At sabi, hindi naman maganda yung teacher natin, skip tayo. Mag-cut classes tayo. Sige, saan tayo pupunta? Walking distance lang yung Disneyland. Sige, yung walking distance pala hanggang crossing. Ang layo! Ang laki kasi nung Disneyland. Lapit lang, Ang laki nung pangalan Disney. Akala namin malapit hanggang crossing. Kaya, sa pagod ni Pastor Mel, nakakita ng 7-Eleven, bili tayo ng Marlboro dyan. Sa pagod ni Pastor Mel, Marlboro na hinihingi. So, sakay po kami doon sa
Sabi ko, saan kaya tayo? Doon, maraming bata, maraming sumasakay. Nakita namin Space Mountain. O sige, sakay tayo dyan. Pagsakay namin, maniwala kayo, sa kalatihan pa lang, parang bumabaliktad yung sikmura ko, roller coaster pala yun. Apo, kaya sabi ko, parang mali yung hinihingi natin. Kaya mag-ingat tayo sa ating hinihiling. Baka pag ibigay sa'yo, magsisi ka. Kaya pagbaba namin, hinahanap kami ng basuran. Naghahanap kami. Talagang, wag kayong hihingi nang hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sapagkat magsisisi kayo pag nasa inyo na. At yan ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalatayang taga-Galasya. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais magpailalim muli sa kautusan. Hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kautusan? Kaya tayo pong mga born again na, pinalaya na sa ating matandang pananampalataya, wag na kayong humiling na magbalik sa inyong pinagmulan sapagkat hindi nyo alam ang inyong hinihingi ay ikapapahamak ng bawat isa sa atin. Kaya kung nasaan ka sa isang mabuti at totoong pananampalataya kay Kristo, magpatuloy ka na. At huwag ka nang maghumiling na magbalik pa sa kautusan. Amen? Alam po ninyo, ayoko sanang sabihin, pero radical ito eh. Alam ba ninyo na kapag hindi mo mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo ng grasya, kahit na born again ka, nasa religion ka pa rin. Kaya ang ikinalulungkot na katotohanan, nang maborn again ka na hindi mo naiintindihan ng grasya, ikaw ay born again totoo, pero nasa born again religion pa rin. Because you can only realize that you are now under grace being set free the moment you come to the full understanding of what this gospel of grace is really all about. Kaya more than 90% of born-again believers are still under born-again religion. Na born-again lang, pero religion pa rin. Kasi para ikaw ay maligtas, may gagawin ka. Para malugod ang Diyos sa iyo, may magpapagitang gilas ka, magpapa-impress ka. Ano man ginagawa mo para ma-impress sa iyo ay law. Ano mang performance na gagawin mo para ma-save ka ay law. Anything that you do to earn is under the law. Sabi mo nga, anything that I will do to earn is under the law. Kaya kung ang iniisip mo, kaya ka nagdadasal para, kaya ka nagsisimba kaya ka nagbibigay kaya ka nagsusumikap magpakabait kaya nagpapakabuti para ma-impress siya, para malugod siya, para iligtas ka, para pagpalain ka. Lahat ng gagawin mo na may kapalit para may gawin siya para sa iyo ay law. Pero kapag ikaw ay maniniwalang lahat ng meron ka ay hindi dahil sa iyong ginawa, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo, ang tawag dyan ay grasya. Amen po? So anumang meron ka na tinatanggap mo hindi dahil sa ginawa mo, kung hindi dahil sa tinapos na gawa niya, kahit hindi ka karapat-dapat, ang tawag dyan ay grasya. Amen po? Baka parang may naglalaro sa inyong kaisipan. Ibig sabihin, wala na kaming gagawin? Meron po. Ito po gusto kong linawin ha. Anything you will receive vertically. May dalawang relasyon po kasi tayo eh. Babalik na naman tayo sa basic. Ang Kristiyano, kahit sinong Kristiyano, may dalawang relasyon. Isang relasyong pataas
At isang relasyong pababa, patihaya. Pahalang. Salamat Kuya Ramon, pahalang. Tapos patayo. Ang unang relasyon natin, patayo. Ang tawag dyan, vertical relationship. At yan yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Yan ang pinakamahalagang relationship. Yung relasyon natin sa Panginoon. Tawag dyan, vertical relationship. Sa ating vertical na relasyon sa Panginoon, wala kang gagawin para maligtas. Wala kang gagawin para ikaw ay dalhin ng Panginoon sa kalangitan at ikaw ay pagpalain. Lahat ng tatanggapin mo sa iyong relasyon sa Kanya ay dahil lang sa biyaya at tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya sa ilalim ng grasya, tatanggap ka lang. Wala kang isasauli. Sa ilalim ng grasya, one way, unilateral, wala kang ibabalik. Sapagkat kahit anong ibalik mo, kulang at kulang. Hindi mo matutumbasan ang ginawa ng Panginoon sa iyo. At lalong hindi mo matutumbasan ang ginagawa at ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Kahit anong pilitin mo, pag pinilit mong ibalik at isauli ang lahat ng ginawa niya, laging kapos. Sapagkat hindi mo matutumbasan ang ibinibigay, ginagawa at ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Can I hear a good amen? Hindi ka pwedeng magmalaki na ibabalik mo sa Kanyang lahat ng ibinigay niya sa iyo. Lahat ng ibinigay niya sa iyo, hindi mo matutumbasan. Laging kulang. Apo, hallelujah. So, one way lang. Sabi mo nga, under grace, your relationship is one way. Your relationship is unilateral. Tatanggap ka lang. Lalapit ka sa Kanya, tatanggap ka lang. Amen? So, ang pangalawang relationship po, so dito wala kang gagawin. Kaya lagi nating sinasabi, under grace, wala ka nang gagawin para maligtas. Wala ka nang gagawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Tinapos na ng ating Panginoong Yesus. Amen po? At ang sabi niya, it is finished. Every debt has been paid already. All battles has already been won already. Wala na tayong utang. Lahat ng pagkakasala natin ay binayaran. Tayong lahat ay tinubos na. One way po, one way. Gagawin mo lang makipag-isa sa Kanya. Gagawin mo lang manampalataya. Tanggapin siya. At gawin mo siyang Panginoon na sarili mong tagapagligtas. Hallelujah. Tapos tanggapin mo at maniwala ka, it is finished. Colossians chapter 2, 9 and 10, you are complete in Christ. Amen po, hallelujah. Kompleto ka na kay Kristo. So wala ka nang gagawin sa under grace. Pero dito may gagawin ka pa. Ikaw ito yung asawa mo. Ikaw ito yung tatay at nanay mo. Ikaw ito yung mga kapatid mo. Ikaw ito yung kapwa mo. So itong nakahiga na kahoy, meron pa tayong gagawin. At ang gagawin natin sa pahiga ay lahat ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa hindi para sa kanya. Ang mabuting gawa ay para sa isa't isa. Sapagkat walang katumbas na mabuting gawa ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. Ang mabuting gawa ay para sa katabi mo. Kaya kung magpapakadalubhasa ka, pagkatapos na yung relasyon sa Panginoon, magpakadalubhasa tayo sa ating relasyon sa isa't isa. Amen po. Hallelujah. Hawakan mo nga yung kamay ng iyong katabi. Sabi mo sa kanya, magpakadalubhasa tayo sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa.
sapagkat ang gagawin mo sa iyong kapwa ay katumbas ng ginawa mo para sa Panginoon. Gusto mong suklian ng Panginoon sa ginawa niya sa iyo? Gawin mo sa katabi mo. Kung pinagpala ka niya, gusto mong pagpalain ng Panginoon, pagpalain mo yung katabi mo. Sapagkat anumang maliit na gagawin mo sa kapwa mo ay katumbas ng isinaoli mo kay Jesus ang ginawa niya para sa iyo. Amen. Parang dito na lang ako parang dito lang may pumapalakpak eh. Amen. Hallelujah. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng under the law, under grace. Under grace, unilateral ang ating nakakalungkot. Marami pong mga born again hanggang ngayon. Nagpapa-impress sa Diyos para sila'y pagpalain, para sila'y kalugdan, para sila'y maligtas. Samantalang walang amount ng mabuting gawa ang gagawin mo para ikaw ay iligtas ng Panginoon. Sapagkat tayo'y naligtas dahil lamang sa pakikipag-isa at pananampalataya sa lahat, sa gumawa ng mabuti para sa ating lahat. Pangalan niya si Jesus. But look at many born-again religion. Hallelujah. Hindi namin minamaliit ang fasting and prayer. Nagpa-fasting and prayer pa rin tayo. Hindi namin minamaliit ang tithes at ang offering. Nagpa-tithes at offering pa rin tayo. Nagpe-pray pa rin tayo. Nagpa-follow up and visitation pa rin tayo. Dumadalaw tayo sa mga may sakit. Dumadalaw tayo sa bilangguan. Dumadalaw tayo sa mga nangangailangan. Nagpu-funeral service pa rin tayo. So kaya lang hindi natin ito ginagawa para magpakitang gilas sa Diyos at tayo'y pagpalain. Hindi po, sapagkat kahit wala kang gawin, pinagpala ka na ng Diyos. Kahit wala kang gawin, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit nga ikaw ay magkasala, hindi magbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Kaya walang amount ng mabuting gawa ang makapagpapakitang impression sa Kanya. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para iligtas, hindi para pagpalain. Kaya tayo gumagawa ng mabuti sapagkat yan ang tungkulin ng mga nasa ilalim ng grasya, ang gawin sa iba ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen. At kapag yung ginagawa ng Diyos sa iyo, ginagawa mo sa kapwa mo, katumbas yan na ibinabalik mo sa Kanya ang lahat ng ginawa niya para sa iyo. Amen. Kaya kung nagtatampo ka sa kapwa mo, hindi yan katibayan na ikaw ay nasa ilalim ng grasya o ikaw ay, hallelujah, alagad ng Panginoon. Ang tunay na alagad ng Panginoon, nagmamahal sa kanyang kapwa. Ang tunay na alagad ng Panginoon, nagpapatawad sa nagkasala sa Kanya. Ang tunay na alagad ng Panginoon, gumagawa ng mabuti sa kanyang kapatid. Amen. Parang ang layo ng aking outline, no, Kuya Noel? Layo po. Praise God. At Mother's Day tayo, pero parang Father's Day ang mensahe natin. Kaya kahit maliit lang ang church at yung mga members nagmamahalan, kahit maliit lang ang church at yung mga members ay namumuhay sa grasya, ikinapamumuhay yung grace, hindi lang sinasabi. You may be conceptually brilliant concerning the definition and understanding of grace, pero kung hindi mo ikinapamumuhay ito, at ikaw ay may tampo pa rin sa kapatid mo, hindi gumagana ang grasya. Amen? Hindi naman maaalis sa atin yung pagtatampo, hindi naman maaalis sa atin yung pagsasabi ng masama laban sa kapatid, pero hindi yan ang normal na buhay mo. Ulitin ko po, you may be conceptually brilliant sa grace. Naka-grace t-shirt ka, butas-butas ang pantalon mo dahil you are now under grace, hindi ka na naka-double knit. So dahil nasa grace ka na, may butas-butas na yung maong.
Apo, dahil nasa grace ka na, naka-jacket ka na, kahit yung kuyukot mo, pinapawisan sa tindi ng init, naka-jacket ka pa rin, ginagaya mo si Joseph Prince. Apo, kahit yung bumper sticker sa kotse mo, I am under grace. Kahit puro grace ang lumalabas sa bibig mo, at hindi naihipo ang puso mo na mahalin, patawarin, at magmalasakit sa kapwa mo, wala pa rin tayo sa ilalim ng grasya. Sapagkat ang totoong namumuhay sa grasya, ikinapamumuhay ito. Daming mga church, grace, gospel of grace, grace preacher, grace songs, mga nakalagay dyan, grace stickers. Hallelujah. Pero kung pagsilitaan yung kapatid niya, yan, tao na yan. Hindi yan si Jesus eh. Ang Panginoong Jesus, hindi nagsalita ng kahit isang salitang grasya, pero namuhay siya sa ilalim ng grasya. Amen po. Praise God, parang okay na siguro yun. Sermonan ko na lang kayo, amen? Parang, we are now under grace. Tayo po'y nasa ilalim na ng grasya. Kaya, tao lang, sasalita ng masama sa kapatid. Tao lang, minsan nagtatampo, minsan. Pero kapag naunawaan mo nasa grasya ka na, ang iiral din, ang magpe-prevail pa din ay pagpapatawad. Ang magpe-prevail pa din ay pag-unawa. Magpe-prevail pa din ay pagmamalasakit sa kapwa. Yan lang naman talaga ang tunay na diwa ng Kristyanismo eh. Ang Kristyanismo naman hindi payamanan eh. Ang Christianity hindi pagandahan ng church. Hindi pagandahan ng kanta. Ang tunay na Christianity ay ikinapamumuhay. You walk the walk. You live the life. Amen? That is Christianity. Sabi nga sa 1 John chapter 3, sasabihin mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Eh hindi mo nga mabati yung kapwa mo na lagi mong kasama. Tapos sasabihin mo, mahal mo Diyos. Pero yung lagi mong kasama, hindi mo binabati. Hindi ka lang nauwian ng siopaw na adobo. No? Ibig sabihin, ang Christianity po ay kinapamumuhay. Ang tunay na alagad ay nagmamahal. Ang tunay na alagad ay nagmamalasakit. Ang tunay na alagad ay nagpapatawad. Ang tunay na alagad ay umuunawa. Amen po. Parang hallelujah. Mas malakas yung amen dito. Amen. Hallelujah. So, punta na tayo sa mensahe. Ay, may mensahe pa pala. Puntahan po natin yung dalawang nanay. Sino ba yung nanay natin? Madali lang po ito, piiksiyan ko na. Sino ba yung nanay natin? Sino ba tayo bilang mga born again? So naunawaan niyo po yung dalawang relationship natin? Vertical relationship under grace. Vertical relationship under grace. Horizontal relationship, i-manifest natin yung grace. Live out the grace of God. Sa family, sa relationship bilang pamilya, bilang nanay, tatay sa mga anak, anak sa mga magulang, mag-asawa, ikapabuhay natin yung grasyang tinanggap natin vertically. Horizontally sa ating relationship sa isa't isa. Amen? Hallelujah. Para magliwanag tayo at makita sa atin, sasabihin isang araw, alam mo, nakikita ko sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Alam mo, nakikita ko sa iyo, nagbago ka na talaga. Hallelujah. Parang natutuwa ako sa buhay mo. Nakikita ko na ang Panginoon sa iyo. Amen? Bakit po? Ikinapamumuhay na natin. Praise God. Yan lang naman ang objective natin eh. Ang mag-conform to the image. Mag-conform to the image of His Son. Alam niyo ang dalawang predestination na, meron tatlo eh. God foreknew.
God foreknew, nalalaman. Romans 8:29, God foreknew, God predestined, and God has elected you. Alam niyo po yung God foreknew, nalalaman ng Diyos, ito ang plano ng Diyos. Ito ang destinasyon ng Diyos. Hallelujah. At sabi niya, ito ang kung bakit kahinirang para maging kamukha ng kanyang anak. Ang objective ng Ama, maging kamukha tayo ng kanyang anak. Amen. Sa lahat ng aspeto, naglalakbay pa tayo, malayo pa, tatahakin natin sa paglalakbay para mag-conform tayo sa Kanya, sa anak niya. Pero at least nagsisimula na tayo. Nagsisimula na tayong mag-isip, nagsisimula na tayong magkaroon ng emosyon na katulad niya, nagsisimula na tayong magsalita, nagsisimula na tayong kumilos tulad ng anak niya. Sapagkat yan naman na ang gusto niyang mangyari sa ating lahat. Kaya tayo merong Bible study, kaya meron tayong worship, fellowship, so that one day magko-conform tayo to the image of the Lord Jesus Christ. At hindi mahirap mag-conform kasi hindi naman mali yung tinatawag na Christ-likeness. Hindi pattern of sound words po yung Christ-likeness. Ang matandang paniniwala kasi o matandang katuruan, nandyan si Kristo sa labas, modelo natin. So gagayahin natin siya. Paano ba magsalita si Jesus? Ganun siya magsalita. Paano siya mag-isip? Paano siya kumilos? Paano siya gumalaw? Paano siya... So tinitignan natin ang Panginoong Jesus from the outside. Tapos gagayahin natin, hallelujah. Ang tawag doon, Christ-likeness. Hindi yun ang proseso under grace. Under grace, makikipag-isa ka muna sa Kanya. Under grace, tatanggapin mo siya bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, mag-establish ka ng relationship kay Jesus. Pagkatapos mo mag-establish ng relationship kay Jesus, makikipag-unite ka na sa Kanya. Kaya ang relationship natin kay Jesus, hindi lang relasyong ikaw at siya, kundi ang relationship natin kay Jesus ay union. Sabihin nyo nga, union. Union. Alam mo ba na ang relationship mo kay Jesus ay union? Nakipag-isa ka sa Kanya? At ang sino mang nakipag-isa, parang babae at lalaki na ikinasal, nagiging iisa na lamang. Kaya tayo po hindi lang nag-establish ng relationship. Tayo po ay nakipag-union kay Jesus. At ang ibig sabihin na nakipag-union kay Jesus, as He is, so are we. Kung sino siya at kung ano siya, nagiging ikaw. Kaya lilipas ang panahon, ikaw at ang Panginoong Yesus, hindi na malalaman kung sino sa kanilang dalawa ang totoo. Sapagkat ikaw ay magiging kamukhang-kamukha na ng ating Panginoong Yesus. Lalim, ano? Because of your union with Jesus. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ka lang nakipagrelasyon kay Jesus. Ikaw ay nakipag-isa kay Jesus. Sabi mo nga, kung sino si Jesus, ganun ka din. Yun ang union natin. Kay Jesus, amen po. Kaya wag mo lang sasabihin, may relasyon ako. May relasyon ako dyan. Parang sa asawa mo, sino ang asawa mo? Ayun may relasyon ako doon. Yun. Asan yung asawa mo? Ayun. May relasyon ako dyan. May relasyon. Hindi lang relationship, mga kapatid. Tayo po ay nakipag-isa. Kaya kung sino siya, ganon ka na rin. Kaya kung si Jesus ay matuwid, ikaw ay magpa-practice na maging matuwid. Hindi magpa-practice ng katuwiran. Kung si Jesus ay pag-ibig, ikaw ay pag-ibig. Kung si Jesus ay kapatawaran, ikaw ay kapatawaran. Kung si Jesus ay mahabagin, ikaw ay walang awa. Tayo'y maawain. Amen.
Amen? As He is, so are we. Praise God. Ang layo na, layo na, ang layo na. Sinasabi sa inyo, layo na ng mensahe. Amen. Pero natutuwa po akong i-share. Meron po ba kayong natututunan? Lalim po nito. Kaya sabi sa 1 Corinthians 6:17, tingnan nga natin lang sandali. 1 Corinthians 6:17, sabi po doon, hallelujah, those who are in union with the Lord is one with spirit with the Lord. Kapag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, ikaw ay nagiging isang espiritu na lang sa Panginoong Jesus. 1 Corinthians 6:17. Though he who is joined to the Lord is one spirit with the Lord. So punta na po tayo sa mensahe. Saka na lang po natin tignan. So basahin po natin yung, hallelujah, yung allegorical, yung dalawang symbols. 28. So punta na tayo dyan. Meron po akong 4 na points na iiwan sa atin as we close our message. Pasensya na po kayo, talaga lang excited ako ipaliwanag yung kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Figuratively, allegorically, every person or character in the story symbolizes spiritual meaning. Hallelujah. Kaya, tignan po natin yung dalawang nanay po natin. Meron po ako sa outline yan. Yung dalawang nanay muna natin, yung unang bahagi. Sabi po, as it is also now. So, yung conflict between Hagar and Sarah, conflict between Ismael and Isaac. Nararamdaman nyo pa ba nyo pa rin ba hanggang ngayon yung conflict between Ismael and Isaac? Alam nyo ba kung sino ang ama ng Islam? Ang ama ng Islam si Muhammad. Siya, hindi si Ismael. Si Muhammad. May 2 anak si Abraham, di ba? Kwento ko lang, kasaysayan, a quick review ng history. May 2 naging anak si Abraham. Sa edad na 75, pinangakuan siya ng Diyos, ikaw ay magiging ama ng maraming lahi at sa pamamagitan mo gagawa ako ng isang dakilang bansa. Ang sinamang magpala sa iyo, pagpapalain ko, ang sinamang sumpain ka, susumpain ko. So ayon sa kasaysayan, ang pangako ng Diyos kay Amang Abraham sa edad na 75, ikaw ay magiging ama ng maraming lahi. Nagbago ang pangalan ni Abraham mula sa Abram, exalted father, naging Abraham, the father of many, the father of multitudes. Dahil sa letter H na idinagdag sa pangalan niyang Abram, dinagdag yung letter H, naging Abraham, siya po ay naging father of multitudes mula sa exalted father Abram. 75 years old nang pangakuan siya sa pangalang Abram, pinangakuan siya na magiging ama ng marami. 75 anyos nang ipangako ito, tapos lumipas ang 10 taon, hindi pa rin nagaganap ang pangako. Sa edad na 85, paglipas ng 10 taon, nainip na si Sarah. Sabi ni Sarah, kung tutuparin ng Panginoon ang pangako, dapat tinutupad niya na ngayon. 85 ka na eh. At ako 75 na. Paano pa matutupad ang pangako kung magpatanda na tayo pareho? Siguro kung mayroong panahong dapat matupad ang pangako, sa edad na 85 ka na, 75 ako, sabi ni Sarah. Kasi kung hindi matutupad ngayon, hindi na yan matutupad. Sabi niya, ano gagawin natin? Sipingan mo yung aking yaya. Sipingan mo yung aking katulong na Egyptian. Ang pangalan si Hagar. Kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa? Hallelujah, tatanggi-tanggi pa si Abram, pero sino tatanggi na
85 ka na, tapos 13 years old lang, o 30 years old lang si Hagar. Parang kalahati ng edad mo. Sige, sipingan mo. Hindi, sama yan. Pero papalapit siya kay Hagar. Tulak ng dibdib, kabig ng bibig. Baliktad, kabig ng bibig, tulak ng dibdib. So, sinipingan ni Abraham si Hagar. Pagkalipas ng 1 taon, 86 na si Abraham, nanganak siya. Pinangalan sa kanya Ismael. Ibig sabihin ng pangalang Ismael, napakinggan ka ng Diyos. Kasi dumaing si Hagar at dumaing si Abraham, napakinggan siya ng Diyos. So, pinanganak si Ismael. Pero si Ismael, ipinanganak ayon sa udyok ng laman. Hindi ayon sa pangako ng Diyos. Ang umiral sa kapanganakan ni Ismael, laman, flesh, according to the will of man. So yun ang umiral. Pinanganak si Ismael. Alang nang ipanganak si Ismael, ang sabi ng Diyos kay Abraham, yang anak mo na yan si Ismael, pagpapalain ko yan. Pararamihin ko lahi niyan. At mula kay Ismael, manganganak siya ng 12 prinsipe na naging 12 tribo ng mga sa Middle East. Conflict sa 12 tribe ng anak ni Isaac, ni Jacob. 12 tribo din po ang inaanak ni Ismael eh. Kaya lang ang sabi, kaya lang yung anak mo na yan, magiging mailap. Ang ama ng hallelujah, sabi nila ama ng mga Islam, hindi po. Ang ama ng Islam, si Muhammad eh. Pero si Muhammad galing sa lahi ni Ismael. Kaya ina-attribute na si Muhammad galing kay Ismael, galing kay Abraham. Apo? Dahil yun po ang line talaga, ang family tree ni Muhammad kay Ismael. May 12 tribo si Ismael na naging kalaban ng 12 tribo ng Israel. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yung nangyayaring digmaan sa Middle East, bunga ng pagkakasala ni Abraham sa panganganak kay Ismael. Kaya yung conflict na yan will be forever. It will be forever. Hanggang sa dumating ang Panginoon. So, sabi ng Panginoon, yung anak mo na yan magiging mailap. Yung anak mo na yan walang magiging kaibigan. Yung anak mo na yan magiging kaaway ng lahat. At yan ang pinagmulan ng lahi na mga, ayoko sanang sabihin, mga Palestine. Yan ang pinagmulan ng lahi ng mga Palestine. Mga Palestino. Na hanggang ngayon ay nag-aaway ng mga Hudyo. Apo, so, praise God. Pinagpala din ng Diyos si Ismael Kaya lang, yan po magiging conflict. So, pinanganak si Ismael, 86 years old si Abram, computin nyo po, 86 years old si Abram, tapos nanganak si Abram sa edad na 100. Ilang taon na si Ismael? 86 pinanganak si Ismael. 100 ipinanganak si Isaac. 14 years old. 14 years. Kaya si Ismael at si Isaac, 14 na taon ang agwat. Mamamangha kayo, nang ipanganak si Ismael, 13 taong gulang na siya, at 100 taong gulang na si Abram nang magpatuli. Kaya wag kang mahiya, sabihin mo sa amin, hallelujah, sapagkat si Abraham 100 years old nang tuliin at si Ismael ay 13 years old nang tuliin. Ang ama at ang anak ay sabay na nagpatuli.
Baka yan ang iuwin yung mensahe. Alam ba ninyo, ganda ng mensahe ni Bishop. Si Abraham, 100 taon nang nagpatuli. Sana hindi yan ang maging baunin ninyo. Tapos 14 years na si Ismael, pinanganak si Isaac. Dati walang problema sa tahanan ni Abraham sapagkat tanggap ni Sarah ang kanyang ginawa. Dahil sa kanyang panukala, pinanganak si Ismael. So tanggap niya ang domestic squabble sa kanilang pamilya. Tanggap niya na hindi niya anak si Ismael, pero pinakikisamahan niya. Si Hagar, pinakikisamahan niya. So walang spiritual at domestic conflict within the family hanggang hindi ipinapanganak si Isaac. Pero sa edad na 100, pinanganak na si Isaac at dito na nagsimula ang spiritual battle at family conflict between Isaac and Ismael. Between Hagar and Sarah. At si Abraham nasa gitna ng nag-uumpugang bato. Sapagkat ikaw na, kahit ngayon, ikaw na may 2 asawa sa bahay niyo. Tapos may 2 anak na laging nag-aaway. Sa 2 asawa, sa 2 nanay. Tapos ikaw ang tatay. Abo? Siguro magsusuicide ka na lang. Domestic problem po yan eh. Kaya ang sabi, may dapat tayong gawin. So ayon sa panukala ni Sarah, palayasin mo si Hagar at palayasin mo si Ismael. Sapagkat hanggang nananatili silang 2 dito sa tahanan natin, hindi tayo mapapanatag. Lagi tayong magtutunggali at mag-aaway. So si Abraham, pumayag sa mungkahi ni Sarah, pinalaya si Hagar at pinalaya si Ismael. At buhat nang sila'y umalis sa kanilang bahay, hindi na sila bumalik kahit kailan paman. At buhat noon ang conflict between Israel and Palestine ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ang origin, problema ni Abraham. At ito po ay nagkaroon ng spiritual na kahulugan. So puntahan po natin yung spiritual na kahulugan. Mother Hagar. Si Mother Hagar ay ang types and symbol ng Old Covenant. Mother Hagar is the symbol of the Old Covenant. Mother Sarah is the symbol of the New Covenant. Nasaan po tayo nakapailalim? Sa New Covenant o sa Old Covenant? Sa New Covenant. Sabihin mo nga, I am now under a New Covenant. So, being under Mother Sarah, wala na tayo sa Old Covenant, tayo po'y nasa New Covenant na. So, huwag kayong mabubuhay sa 2 covenant. Kung ikaw ay nasa bagong kasunduan, diyan ka na lang. Huwag ka nang babalik sa lumang kasunduan. Ang problema ng mga mananampalataya ngayon, ihinango na sa lumang kasunduan ng batas ng relihiyon, nagpupumilit pa rin bumalik. Yun namang para wag magkaroon ng conflict, nagkokompromiso. Kaya nabubuhay sa luma at nabubuhay sa bago. Yung ayaw usigin, nagkokompromiso na lang sa gitna. Kaya ang buhay na bilang born again ay nasa gitna ng batas at nasa gitna ng bagong kasunduan ng grasya. Ayaw ng Diyos niyan. Ang kalooban ng Diyos, mamili ka. Kung ikaw ay mamumuhay sa lumang batas ng relihiyon, manatili ka. Pero kung ikaw ay maniniwalang pinalaya ka na, nasa ilalim ka na ng bagong kasunduan, mamuhay ka sa ilalim ng bagong kasunduan. So, pangalawa, the Old Covenant under Mother Hagar is under the law. The New Covenant under Mother Sarah is under grace. Romans 6:14, you are no more under the law, you are now under grace. Under the Old Covenant based on the law, under Mother Hagar, slave woman ang tawag sa kanya. Slave woman, alipin. Kaya ang nabubuhay sa ilalim ng kautusan
ay itinuturing na mga alipin pa rin. Hallelujah. Gusto nyo bang manatiling alipin? No, amen. Under grace, under the new covenant of grace, pre-woman, ang tawag sa kanila, pre-woman. Under the old covenant of the law, ang mga mananampalataya is born by the will of man. Born by the will of man, ibig sabihin, born by under the flesh. So, born by the will of man, tayo po, yung naging tao tayo mula sa sinapupunan ng ating nanay. Ang tawag doon, born by the will of man. Kaya tayong lahat ay ipinanganak born by the will of man. Gusto ng tatay at gusto ng nanay mo, ipanganak ka. So, gusto nilang magkaroon ng baby, ikaw ang ipinanganak. So, ang tawag sa'yo na ipinanganak ng nanay at tatay mo dahil sa kanilang kagustuhan, born by the will of man. Amen. Yung susunod po dyan. Tapos kay Mother Sarah, tayo po ay ipinanganak na muli. Nang tayo po'y maborn again, tayo po'y ipinanganak, not born by the will of man, but born by the will of God. Sabi mo nga, ako'y pinanganak na muli by the will of God, not by the will of man. Nung ipinanganak ka ng tatay at nanay mo, by the will of man yan. Pero nang ikaw ay maborn again, born by the will of God yon. Kaya tayong lahat ay ipinanganak na muli dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay ipanganak na muli. Amen. Mother Hagar, physical birth, sinners. So lahat ng ipinanganak by the will of man, sinners. Walang sino mang ipinanganak by the will of man na hindi sinner. Lahat ng ipinanganak by the will of man, lahat ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Pero purihin ang Panginoon sapagkat nang tayo po'y ipinanganak na muli, tayo po ay na-born again. Ang tawag po doon ay born again. John 3:5, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya tayo po bilang tao may dalawang kapanganakan. Kapanganakan sa tubig, sa laman, at kapanganakan sa Espiritu, born again. Kaya dalawa ang kapanganakan mo. Dalawa ang kapanganakan. Meron ako nakitang bumper sticker. Born once, die twice. Born once, die twice. Born twice, die once. Ang nakalagay doon sa bumper sticker, isang beses ipinanganak, dalawang beses mamamatay. Physical death at spiritual death. Eternal damnation. Kapag isang beses ka lang ipinanganak, hindi ka na born again, dalawang beses ka mamamatay. Physical na kamatayan, tapos kamatayan sa kapahamakan sa impyerno. Pero kapag dalawang beses ka ipinanganak, isang beses ka lang mamamatay. Kapag ikaw ay ipinanganak sa laman ng nanay at tatay mo, tapos nagpasya kang maborn again, pinanganak na muli, isang beses ka lang mamamatay. Baka hindi ka pa nga mamatay kung mag-rapture eh. So isang beses ka lang mamamatay, physical death, pero hindi ka mamamatay spiritually. Ano gusto po ninyo? Dalawang beses ipanganak o isang beses lang? Dalawang beses. Kasi pag dalawang beses ka pinanganak, isang beses ka lang mamamatay. Pag isang beses ka lang ipinanganak, hindi ka na born again, dalawang beses ka mamamatay. Praise God. Amen. So tayo namang lahat, pwede nating palakpakan ng Panginoon kasi tayong lahat ipinanganak ng dalawang beses. Na kung hindi ka pa nakatitiyak na dalawang beses ka ipanganak, ngayong umaga tiyakin mo. Para kung sakali, hallelujah, amen. Isang beses ka lang mamamatay. Ganda, no? Hallelujah. Kaya, ang tawag po doon, born again. Yung Mother Hagar, earthly Jerusalem, yung ngayon pinag-aawayan, ang tawag dyan, earthly Jerusalem. Hindi pa yan malaya. Pero meron pong pangalawang Jerusalem, ang tawag ay heavenly Jerusalem. Tayo pong lahat ay nasa ilalim ng heavenly Jerusalem. Tayo po ay malaya na. Amen po! Hallelujah! Kaya pakisabi nga sa katabi, napakapalad mo. Kasi ikaw ay si Isaac, hindi ka si Ismael. Amen. Sino po dito si Isaac?
Tayo po'y si Isaac, hindi tayo si Ismael. So tignan natin yung apat na katotohanan pagkatapos mag-communion na po tayo. Apat na katotohanan. Number 1, four important or four significant truths. Allegorical, bigyan natin ng meaning. Number 1, Isaac was born by the power of God, by grace through faith, not by the will of man. Amen. So si Isaac, may dalawang anak po si Abraham, si Isaac at saka si Ismael. Hindi tayo si Ismael, tayo po si Isaac. Kasi si Ismael ipinanganak sa kagagawa ng laman, si Isaac ay pinanganak sa kagagawa ng pangako ng Diyos sa Espiritu. Kaya tayo pong lahat na naborn again ay hindi na si Ismael, tayo pong lahat na naborn again in the Spirit po, in the Spirit tayo po ay si Isaac. Kaya yung katabi mo in the Spirit ay si Isaac. Pero minsan nagmamanifest si Ismael sa laman. Apo kasi may tatlo tayong tao pagkatao. Meron tayong Isaac sa ating spirito, walang Ismael sa ating spirito, Isaac lang. Pero sa ating flesh, nandyan pa rin si Ismael. Apo, na nagmamanifest sa ating physical body. Na para ang magmanifest sa physical body natin si Isaac, mahalaga na mamatay itong si Ismael. Kasi hanggang hindi na mamatay si Israel at naghahari at nagpiprevail si Isaac, ang magmamanifest sa pagkatao mo kahit born again ka na, si Ismael pa rin. Lalim, ano? Kaya tingnan ninyo, tagal-tagal mo ng Isaac parang si Ismael ka pa rin. Tagal-tagal mo nang naborn again, ang tagal-tagal mo naging Isaac, pero si Ismael pa rin ang nakikita ko sa iyo. Bakit po? Kasi meron kang spirito, meron kang kaluluwa na nagmamanifest sa katawan. Kaya kung gusto natin si Isaac ang makita sa atin, huwag niyong papayagan si Ismael na mag-prevail sa buhay natin. Si Ismael, ipinanganak sa laman. Yan yung laman natin. Hallelujah. Lalim. Praise God. Sana maunawaan natin. Are you following me? Amen. Meron pong dalawang si Ismael at si Isaac. Unang katotohanan, yung Isaac na spirito natin ipinanganak by the power of God, na born again po tayo by faith, by grace through faith. Not by the will of man. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, we have been saved by grace through faith. So si Abraham sa yung faith, si Sarai sa yung grace. Si Abraham sa yung faith, ama ng pananampalataya si Abraham. Si Sarah, ang ibig sabihin ni Sarah, grasya. Kaya si Isaac ipinanganak ni grasya dahil sa pananampalataya ni Abraham. Kaya walang born again kung walang grace through faith. Amen? Sapagkat si Isaac ay ipinanganak ni grasya, Sarah, sa pamamagitan ni Abraham, pananampalataya. Kaya tayong lahat ay nangaligtas dahil sa grasya sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ito walang kagagawa ng tao sa ating pagka-born again. Ang pagka-born again natin is by grace through faith. Amen. Hallelujah. Number 2, si Hagar was just an add-on. So huwag kayong maniwala na sa simula pa lamang, may batas na, kautusan na. Wala po. Ang kautusan, nanganak lang o ipinanganak lang pagkatapos ng 413 taon o 30 taon. Pagbabasahin niyo po, kasi may nagtuturo na ang kautusan, nandyan na yan, lang lalangin ng Diyos ang sanlibutan. At ang sangkatauhan, nandyan na ang batas nandyan na ang kautusan. Wala pa po. Ang kautusan ni Moses ay dumating lang 430 taon pagkalipas ni Abraham. Only after 430 years, saka lang nagkaroon ng religious law. Ng religion. Bagamat ang religion ipinanganak sa tree of the knowledge of good and evil, lahat ng religion ipinanganak sa puno ng pagkaalam sa mabuti at masama sa hardin ng Eden. Diyan nagmula ang religion.
Pero ang religion ay na-intensify at na-solidify nung magbigay na ng batas after 430 years. Basahin ko lang po sa Galatians 3:17. Galatians 3:17, ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang yaon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan ng dumating pagkaraan ng 430 taon. So, ibig sabihin, ang religious law, yung 10 Commandments, dumating lang po 430 years after grace. Mula sa Garden of Eden hanggang sa 430, ang sanlibutan ay nasa ilalim ng grasya. Nang dumating ang batas, 430 years later, saka lang nagkaroon ng law. At magmula sa 430 hanggang ngayon, ang mga tao po ay nabubuhay sa ilalim ng batas. Lahat ng batas ay kapos, ang batas ay hindi pagpapala, ang batas ay sumpa. Ang batas ay parusa. Ang batas ay patungo sa kamatayan. Kaya bagamat ang batas ay mabutit banal, ang batas ay hindi ginawa ng Diyos para ang tao'y mapagpala at mabago ang buhay. Kaya kahit anong gawin mong pagpe-perform, at ang pag-performance mo nakasalalay lang sa batas, wala itong magagawang kaligtasan at pagbabago sa tao. Kaya kahit gawa ng batas ang mga congressman at ang mga senador, ang batas ay hindi magiging katuwang sa tunay na pagbabago ng tao. Ang batas ay nagpapalakas lang ng paggawa ng masama. Kapag walang batas, walang kasalanan eh. Kaya lang lumalala ang kasalanan, dumadami ang batas. Ang strength of sin is the law. Ang nagpapalakas sa kasalanan ay batas. Kaya habang dumadami ang itinatakdang batas, dumadami ang paglabag. Hindi nakakatulong sa pagbabago ng tao. Ang makapagbabago lang sa buhay ng tao ay ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Kahit gaano karaming batas ang gawin ng ating mga mambabatas, dadami lang ng dadami ang lalabagin ng tao. Kaya yung ibinabayad nating buwis sa mga senador at mga congressman ay walang kapangyarihang magbago sa buhay ng tao. Ang mga batas ay paimbabaw, ang mga batas ay pansamantala. Ang totoong makapagbabago lang sa buhay ng tao ay ang sundin at gawin ang salita ng Diyos. Ang grasya ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon. Sorry to say that. Hallelujah. Kung nagbabalak kang tumakbong congressman at senador, salamat. So malinaw na po, sa Garden of Eden, grasya po ang umiiral. Mula sa Garden of Eden hanggang sa magawa ang batas, grasya po yan. Lahat yan ay ang umiiral grasya. Nang ibigay na yung batas, dyan na po nagkaroon ng problema. Kaya alam po rin, meron tayo ditong alagad ng batas. Meron tayong mga members na pulis eh. Bakit may mga alagad ng batas? Kasi napakaraming sumusuway sa batas. Kaya kung wala tayong mga alagad ng batas, katulad nila Kuya Rodney, wala na. Antimonya ng mga tao. Anarchy. Kaya may mga alagad tayo ng batas, katulad po nila Kuya Rodney. Pero alam nyo ba, ang pagbabago magsisimula lang sa puso. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa puso na nanggaling sa pagbabago ng isip. Pag hindi na bago isip, hindi mababago puso. Pag hindi na bago puso, walang pagbabago. Amen. Hallelujah. Kaya mahalaga na tayo po'y nagsisimba. Sabihin nyo nga, mahalaga yung tayo nagsisimba. Amen. Pangatlo. Ishmael and Isaac will continually be in conflict.
Basahin po natin Galatians 4:29 to 30. Galatians 4:29 to 30. Are you still with me? Don't worry, matatapos na po tayo. Promise. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Tingnan po ninyo. Linaw, ano po? Kung noong una, pinanganak si Ismael, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, si Isaac po pala yan, ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan si Ismael, gayon din naman ngayon. Ngayon, sa kinalalagyan at estado natin ngayon, maniwala kayo tayong lahat may Ismael at may Isaac na nakatira sa isang tao. Sino si Ismael? Yung laman. Laman natin. Kaluluwa is isip, damdamin at kalooban, ang tawag dyan flesh. Tawag dyan suke in the Greek. At ang tawag dyan ay soul, kaluluwa. Please, hallelujah, allow me. Si Isaac na ipinanganak sa Espiritu, yung na-born again natin na Spirit. Nang na-born again ka, yung Espiritu mo, si Isaac. Na-born again po yun. Pinanganak sa Espiritu. Pero, bagamat ni Isaac ka na ipinanganak bagong nilalang, may nakatira sa yung Ismael. At si Ismael, yun yung isip, damdamin at kalooban, ang tawag kaluluwa. Kaya may tatlong parte ka. Espiritong na born again, kaluluwa, na hanggang ngayon ay nakikipagdigma sa gusto ng espiritong na born again, at physical na katawan. Ito ang bumubuo sa iyong pagkatao. Kaya magtataka ka, ang tagal mo ng born again, bakit napakabagal ng iyong pagbabago sapagkat may Ismael na nakatira sa pagkatao mo. At yung Ismael na nakatira sa pagkatao mo ay ang iyong isip na hindi pa nababago, ang iyong damdaming hindi pa nababago, at ang iyong mga appetite at disposition na hindi pa rin nagbabago. Para mabago ang gusto ng kaluluwa, magpapasakop ka sa gusto ni Isaac ng Espiritu. Galatians chapter 5, magkaaway si Isaac at si Ismael habang buhay. Ang gusto ni Ismael, ayaw ni Isaac. Ang gusto ni Isaac, ang ayaw ni Ismael. Amen? Kaya, ang sabi po, si Ismael at si Isaac ay magpapatuloy na magkaroon ng conflict. Tanong, nung hindi ka pa naboborn again, may problema ka sa kasalanan? Nung hindi ka pa naboborn again, pag umiinom ka ng alak, may guilty feelings? Wala, no? Nung nambababae ka, may guilty feelings? Wala, no? Para pantay. Nung lalaki ka, may guilty feelings? Wala din, no? Kung magtampo ka, may guilty feelings? Wala eh. Kung magsinungaling ka, may kumukurot ba't may kumikirot sa puso mo? Wala. Ibig sabihin, nung hindi ka pa naboborn again, pag gumawa ka ng kasalanan, walang kagatol-gatol. Walang conflict, diba? Walang conflict. Kahit magalit ka na magalit sa kapwa mo, walang katuturan yun. Kahit imarites-marites yung buhay na may buhay, walang problema sa iyo yun. Kung chismosa ka talaga. Diba? Kung mapanirang puri ka talaga, walang problema sa iyo yun. Pero nung magsimula kang maborn again, nang ipanganak si Isaac sa bahay mo, nung hindi pa pinapanganak si Isaac, masaya pa sila Ismael eh. Pero nung ipinanganak si Isaac, diyan na nagkaroon ng domestic problem. Di ba, ikaw din? Nang maborn again ka, pag nakakagawa ka ng masama, may kumukurot at may kumikirot. May panahong pagka ikaw ay nakapagsabi ng masama sa kapwa mo,
hindi ka mapanatag, wala kang kapayapaan. Pero dati, wala lang yung kapayapaan. Anong kapayapaan? Yung damuho na yan, anong kapayapaan? Wala, ganun, no? Pero nang maborn again ka, personal testimony po, pagka meron po kung sinasabi dito sa pulpito o sa mga pastor na alam ko nakasakit, may kumukurot at may kumikirot sa puso ko. At may panahong hindi ako matulog hanggang hindi ako nakakahingi ng tawad. Kasi may spiritual conflict deep inside of me, naglalaban si Ismael at si Isaac. Dahil na born again ako. Amen. Parang ako lang ang nakakaramdam ng spiritual conflict. Amen? Hindi nyo ba napapansin nung na-born again kayo, saka nagkaroon ka ng consciousness na mali yung ginagawa mo? Nagkaroon ka ng awareness na hindi tama yung sinabi mo? Naging buhay at naging naunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkakasala at paggawa ng mabuti? Samantalong nung hindi ka pa naboborn again, walang kagatul-gatul yan. Kung magsinungaling ka sa misis mo, naku, wagas, hallelujah. May lipstick ka na sa polo, sasabihin mo pang wala. Kung magsinungaling ka, wagas. Pero nung tumitingin ka pa lang sa iba, naku, naalala mo misis mo, naku. Merong kaagad kurot at merong agad kirot. Sabihin nyo nga, kurot at kirot. Na umuusig sa iyong budhi. Bakit po? Sapagkat ipinanganak na si Isaac sa iyong espiritu. Dati ang nakatira lang sa iyo si Ismael. Ngayon, nasa iyo na si Isaac. Ang naborn again mong espiritu. Kaya sila sabi po, inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan. Gayon din naman ngayon. So yun po yung pangatlo. Alam nyo ba na hindi pwedeng mag-exist si Ismael at si Isaac sa isang espiritu? So kung dati si Ismael at si Isaac ay nasa isang tahanan lang, hallelujah, hindi pwedeng mag-coexist. Kaya pinalayas ni Abraham si Ismael at si Hagar sapagkat hindi pwedeng tumira sa isang tahanan si Ismael at si Isaac. So basahin po natin yon for 28:30. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa iyong pangako. Kung noong una ang ipinanganak ayon sa Espiritu, inuusig ang ipinanganak ng karaniwang paraan, ganon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. I hope you can follow me with this. Ayon po dito, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. So Ismael and Isaac cannot coexist together in one spirit. Hindi pwedeng magsama sa iisang espiritu si Isaac at si Ismael. So may mahalagang dapat gawin para si Ismael ay mawala. At maniwala kayo, napaka-imposible nito. Sa ating kalagayang mga born again, napaka-imposible na baguhin ang ating laman. The nature of the flesh is impossible to be changed. Flesh is flesh forever. Ang laman ay laman hanggang sa magpakailan pa man. Wala kang pwedeng gawin sa laman para mabago ito. Kaya ang utos ay palayasin. Ang sinasabi ng Biblia, patayin ang mga gawa ng laman. We cannot change the flesh. No amount of power can change the flesh.
Hallelujah. It can only be put to death. And the only way to kill the flesh is acknowledgement and recognition that we are already dead with Christ. Aminin natin, tayo po'y patay na sa kasalanan at tayo po'y nabubuhay na sa Panginoong Diyos. Kaya ibig sabihin, Bishop, habang nabubuhay kami, magkakaroon kami ng problema sa flesh? Yes. Habang nabubuhay tayo. Habang nasa lupa tayo, si Ismael ay magiging problema natin sa ating laman. Na para wag manaig si Ismael, lagi kayong lumakad, sikapin natin sa tulong ng grasya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo'y mamuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. At pag tayo'y namuhay sa patnubay ng Espiritu Santo, tayo po hindi natin magagawa ang dikta ni Ismael. Kung hindi, ang magagawa natin ay ang kalooban ni Isaac. Amen po? Kaya mahalaga po yung we live and we walk in the Spirit that we may not fulfill the desire of Ismael. Galatians chapter 5. Kaya, lalim. Sa Roma 7 kasi, kung papayagan nyo lang, ang sabi po sa Roma 7, gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo, ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling nabuhay, upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, Ismael, ang ating masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ang nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay mula sa kautusan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya Roma 7 po yan. Mamaya pag-uwi po ninyo, basahin niyo po yung Roma 7. Alam niyo yung Roma 7, ginagamit sa legal na batas ng divorce. Romans 7. Pag may asawa ka pa, tapos nakipag-iwalay ka sa asawa mo, tapos nag-asawa ka uli, pero buhay pa yung asawa mo, ikaw ay lumalabag sa batas ng pangangalunya. Sabi ni Pablo yan. Magiging malaya ka lang sa una mong asawa kapag namatay na yung parang mali. Magiging malaya ka lang na makapag-asawa sa pangalawa kung patay na yung nauna. Roma 7.1 po yan. Roma 7.1. Tama po? Alam niyo po, hindi po ini-emphasize ni Pablo yung adultery doon. Ang ini-emphasize po ni Pablo yung para ma-enjoy mo ang biyaya under grace, tanggapin mo munang patay ka na under the law. Because you cannot enjoy your life under grace if you are still married to the law. Kaya maraming mga born again nag-struggle sa pagka-born again kasi pilit na nakikipag-asawa sa grasya samantalang hindi pa namamatay ang kanyang relasyon sa kautusan. Para maging masaya ka sa ilalim ng grasya, tanggapin mo at kilalanin na ikaw ay patay na sa iyong relasyon sa batas at sa lumang kautusan. Hello, amen po. Parang ganyan din sa legal na batas eh. Pagka hindi pa patay yung luma mong asawa, tapos meron ka hindi ka masaya. Para ka lang maging masaya at maging malaya, mamatay yung mga nauna. Magsimatay na kayo. Para maging masaya ka sa pangalawa. Kasi kung meron ka pang una at meron ka pang pangalawa, problema po yan. Hindi ka magiging malaya.
sa ating pananampalataya, kapag ikaw ay namumuhay pa rin sa lumang mga batas pang relihiyon, samantalang ikaw ay pinalaya na dito at ikaw ay nasa grasya na, makipag-asawa ka sa grasya at isipin mong siya na lang ang iyong tunay na asawa at magiging masaya ang buhay Kristiyano na mga mananampalataya. Amen. Parang hindi na kayo makapalakpak, parang naiinis na kayo kay Bishop Willie. Tapusin mo na. Alam niyo, pagbabasahin niyo nga yung Colossus 3, mas matindi ang panawagan ni Apostol Pablo para ma-enjoy mo ang buhay under grace. Aminin mo na ikaw ay patay na sa lumang batas ng relihiyon. And you enjoy your relationship and your union with Jesus. Sino po dito may problema sa sapot ng mga gagamba? Linggo na lang, nag-aagiw ka. Agiw ka ng agiw. Kaagiw ko lang. Alam niyo po yung agiw? Sabi nga ni Bishop Hill, sabi nga ni Pastor Hill, tingala naman tayo paminsan-minsan. Makikita natin na may maagiw-agiw. Kaalis mo lang nung agiw. May agiw na naman. Alam niyo, para wag na kayong mamroblema sa agiw. Sa agiw, patayin niyo yung gagamba. Amen. Sapagkat ang nagbibigay ng agiw yung gagamba. Para mawala ang agiw, patayin ang gagamba. Amen? Ibig sabihin, i-acknowledge ninyo, ako'y patay na sa aking mga kasalanan. Hallelujah! Kaya ako'y isa ng bagong nilalang. Sabi po, itakwil na ninyo ang lahat ng luma niyong pagkatao at isuot ninyo ang inyong bagong pagkatao. Pwede ba isang talata na lang? Basahin natin. Tapos po, pangako. Colossus 3:5 hanggang 11. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sabay-sabay po sa Tagalog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hanggang 11 po. Amen. Ganda, no po? Ganda, hallelujah. Amen. Amen. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Kung isa sa puso lang po natin yung talata na yan, mapapawi ang galit, wala nang sama ng loob, di na tayo magsisinungaling sa isa't isa, di na tayo magsasalita ng masama laban sa isa't isa, uhubarin na natin ang ating lumang pagkataong si Ismael ang kalarawan, at isusuot natin ang bagong pagkataong si Isaac ang kalarawan. Tang sabi po, ang pinakamahalaga, nasa atin na si Kristo.
sapagkat si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Amen. And this is what grace is really all about.